natin, tapos lalagyan natin ng bagong repair. Okay, so ayan na guys. Okay, almost done ako pabukas. So ulit tayo, medyo ginabi tayo. Ayan, overtime pa rin tayo guys. So yun, malinis na yun. Yung surface natin sila gasolina. So tapos na tayo gumawa. So ngayon guys, nakagawa na ako na gumawa ko ng sarili ko. Ayan na guys, nakakatay na natin at malinis na natin. So hindi pa naman gaano sila malinis, pero kami natin kakabit natin. So ito na yung ano niya, pinaka black box. Natin guys, almost nasa 80% na tayo. So mapagpalang araw. So meron tayong client ngayon guys na Nissan Sentra. Okay, ngayon guys meron tayong gagawin na sistema. So Nissan Sentra na carburetor. So ang gagawin natin, bubuksan natin yung carburetor. So natanggal na namin yung carburetor. Ngayon nakamit yung carburetor guys, open natin para makita nyo yung mga basic tsaka pointers kung paano siya, ano yung laman loob niya. Okay, tara, let's go. Okay, so ito na yung carburetor Nissan. So stock up siya, marumi. So bubuksan natin, tapos lalagyan natin ng bagong repair kit. Ayan. So Japan siya na ano, na Sentra. Okay. So ayan, may tatanggalin natin to, buksan natin, balik mamaya. Okay, tingnan natin yung carburetor guys, tanggal na natin. Ayan muna yung carburetor. Okay, maraming wiring na dapat ibalik sa dati. Ayan siya, ito yung sa aircon. Okay, ito yung sa kanyang sa idle up. Ito yung backup balancer nya, tsaka ito rin backup balancer din dito, nakakonect ito dito. Ayan o, ito ang connection nya guys dito. Okay, ito naman sa pinakailalim din. Ayan o. So papalitan natin to ng hose kasi ano na to eh, matutong na. Ito naman yung electric choke. So bubuksan din natin para makita nyo kung ano yung laman loob niyan. So ito yung sa ilalim, tanggalan natin yung bolt, then i-open na natin yan. Okay, stock up na rin bumaba na ba pala. So marami masyado. So tara, buksan na natin. Guys, tanggal na natin yung mechanism. So meron pang nakakabit spring. So tanggal na yung mechanism guys. So check natin yung kanyang gasket. So wait lang, sumasabit pa sandali. Yun. So ngayon tingnan natin yung kanyang gasket kung sira na ba. So ito yung problem dahil basag at sira na mismo yung kanyang gasket. So ang gagawin nito is papalitan natin ng gasket yan. Ayan kita nyo naman. So hindi na yan pwede. So magpapalit tayo ng bago. So gagawa tayo guys. Okay. Okay, so balik tayo. Medyo ginabi tayo. Ayan, overtime pa rin tayo guys, para maituro ko lang sa inyo yung mga basic tsaka pointers. So ito na yung Nissan ng carburetor na 2001 model. So ayan siya guys, kung titingnan nyo, ito yung problema. So ang ginawa ko, tinanggal ko na siya. So bali pala to, kaya pala singaw, ayaw mandar ng maayos. So dahil wala man tayong repair kit nito, dahil Japan talaga ito, so bumili nga ako ng repair kit. Makikita nyo, ayan ang problema, iba yung mechanism. So kung ginawa ko na lang, bumili lang ako, kahit sabihin na iba yung parts niya, umalaga makakahoy tayo na kahit paano dyan kung ano pwede available na inilalagay natin dito. So yun lang ang ginawa ko, kasi wala talaga tayong mapipisahan na parts. So although wala talaga itong pyesa, pero syempre trial and error tayo para ma-recover natin ito dahil original ito. Okay,
So ang ginawa ko na yan, gumawa ko ng sarili kong gasket. Yan. So pag pinatong mo yung tatlo, makapal na rin siya. So kasing kapal na rin siya nito. Okay. So yun ang ginawa ko niya. Malinis na rin yung lips. So ito na lang kailangan linisan. So nilinisan ko muna yung lahat ng lips niya para dire-diretso na paglinis para isang tira lang. And then ito naman yung primary niya na head. Yung Venturi, ayun. Sa loob kukunin pa natin yan. So tatanggalin mo natin tong air yung tatawag na air horn. Ayan. Tanggalin natin yan pagkatapos buksan ko muna guys. Ito naman yung kanyang tatawag na electric choke. Okay, so baklas na yan. So okay, tanggalin ko muna tapos balik na yung mga konti. Okay, so basic pointers pa rin. Okay, so ayan na guys. Okay, almost done ako pagbukas. Ayun. So sa kabila. So ang problema nito, nilagyan nila ng gasket all, which is mali. So sisingaw kasi yan. So ayun na, tanggal na natin. Wait lang. Okay, so ayan na guys. Okay, so ito ang problema. Ito ang pinakamalaking mali ng isang mekaniko. Tingnan nyo mabuti. Nilagyan niya ng nilagyan niya na tatawag na gasket all, yung tumitigas na sealant. So dapat yan hindi mo lalagyan ng gasket all yan dahil sisingaw to. Pag sumingaw to, wala talaga siyang andar na maganda. At hindi talaga siya andar. Although kita nyo bagong linis yan. So hindi talaga marunong yung tumira. So ang gagawin natin, lilinisan natin, patanggalin natin itong mga sealant nila, talagyan natin na bago. Hindi na rin gumagana siguro itong bomba na to. Okay, so yun ang gagawin natin guys. Lilinisan muna natin to, tapos lalagyan natin ng bagong wala ng bomba yan sira na So ipapalit natin itong bago. Ayan. Okay, sukatin natin kung parehas ba. So same lang naman, ang mahalaga yung dulo sa dulo parehas. Okay, sige, linisan mo natin to. So yan ang problema nya, dahil yung tumira talagang marka bahala lang, basta makabit lang nya. Ayan kita nyo guys, yan ang problema ng carburetor pag hindi marunong ang tumira, pag hindi talaga alam. So ang alam niya lang is magbukas tapos ikabit nya, wala kang tsuri. So kailangan talaga nito pag magtatanggal kayo ng carburetor, basic pointers pa rin guys. Turo ko sa inyo, kailangan meron kayong tsuri. So before kayo magtatanggal, unang-una nyo gagawin, magre-research muna kayo para kahit paano alam nyo na, and then i-actual nyo na. So ingat kayo sa pagtanggal kabit ng pyesa para kahit paano alam nyo yung pagkasunod-sunod at alam nyo kung paano ikakabit at yung tamang proseso na gagamitin yung materials, especially sa mga sealant. Pag ganito kasi gasolina, hindi ka pwede gumamit ng mga rubberized o seal na nagiging rubber dahil gasolina to, kaya niyang tunawin yun. So which is ito gasket all, pag nilagyan mo ng gasolina maglulubo, so babara yan doon sa mechanism ng carburetor. So magugulat ka bagong linis bakit barado na. So dahil dun sa nilagay mo, so which is hindi siya nilalagyan dapat. Okay, so ito yung very challenging sapagkat kita nyo naman ang laki ng tatrabahuin guys. Nagawa pa ako ng gasket para dito. So ang gagawin natin na gasket, bilyamoid lang. Ayan ang gagawin natin. So mamano-mano i-drawing ko muna, sukatin ko, pagkatapos sukat saka kakatingin isa-isa. Okay, so yan na muna yung pasilip natin. So gabi na, bukas ko na to lilinisan. So ayan na, tanggal na siya. Ayan yung air horn. Ito na yung baso-baso nya rin, lagayan ng gasolina. So yun, malinis na yun yung surface. Okay, so yun lang muna so far. So balikan natin guys, linisan ko muna to. Okay, so ayan na guys, natanggal na natin yung Venturi, pero tinuktok ko muna yung ilalim. Tinuktok natin ito, ayan para lumusot siya dahil tumigas na dahil nakadikit yung gasket all. So ngayon nakakamay na natin siya. Ayan so ito yung Venturi. Ayan. So malilinis natin yung maayos yan. Kasi okay, ganun din dito. Naglalagay din natin ito pagkatapos ikakabit na natin. Okay,
Okay, ayun na guys, natanggal ko na yung mga gasket na medyo makakapal. So lilinisan na natin yan para kuminis. Ang sa kabila ganun din. So maglilinis pa tayo dito uli. So tatanggalin na natin tong floater. Yan. Tsaka yung pinaka floater niya, lock. Okay. Para pagbuga ng hangin dire-diretso na. Okay, so balik tayo may konti pag natapos ang paglinis. Okay? Okay. So ngayon guys, nakagawa na ako ng gumawa ko ng sarili kong gumawa ko ng sarili kong tawag yan na gasket dahil nasira yung niya. Nakadalawang gawa ko. Yung una, ito. Pero na mali ako pagtira dahil nabutas na siya. Nagkaroon ng crack. So hindi pwede. So gumawa uli ako. Medyo mahirap nga lang pero at least meron tayong sariling gawa. Yeah. So kailangan maraming kang pambutas, puncher para akma talaga yung butas niya. Okay? So ayan na ang gagawin natin, lilinisan na natin sila ng gasolina. So tapos na tayo gumawa. Okay na rin, meron na rin tayong gasket dahil yung luma niya nasira. So gumawa ako ng tatlo. So same na sila ng kapal pag kinabit mo. Okay? So yun ang sistema. So balik tayo after malinisan na natin. Okay? Dito ka sabi. Okay, ngayon tinan nyo yung dumi guys. So toothbrush lang gamitin nyo. So bago kayo maglinis sa loob, dito muna kayo sa labas para isang tira lang kayo. So gasolina lang gagamitin nyo para mabilis ma-dissolve. Pagkatapos yung linisan to, saka nyo titrahin ng carburetor cleaner. Dito ka sabi. Okay, ngayon tinan nyo yung dumi guys. So toothbrush lang gamitin nyo. So bago kayo maglinis sa loob, dito muna kayo sa labas para isang tira lang kayo. So gasolina lang gagamitin nyo para mabilis ma-dissolve. Pagkatapos yung linisan to, saka nyo titrahin ng carburetor cleaner. Okay, tanggalin nyo muna yung mga pinakamalalaking mga dumi-dumi. Maganda yung pinakalabasan ng tira natin. Maganda madumi yan, so kailangan matyaga kayo nito. So huwag nyo na titrahin ng gasolina yung mga diaphragm dahil yan, rubber yan, so masisira yan. So kailangan yan mga baka lang titrahin nyo. Yan yung mga basic sa process. Okay, so balik tayo maya guys pagkatapos kong linisan to lahat. Okay, so ayan na guys, nakatay na natin at malinisan na natin. So hindi pa naman gano'n talaga malinis pero shiny na siya. Okay na yan. So ready for assemble na tayo. Okay, since na kayo sa background medyo maingay medyo busy rin sa kabila So ayan na, so assemble na natin to. Okay, so ayan na, malinis na yung gasket. Naka-ready na rin tayo ng gasket. So diretso na natin to titirahin. Ito yung gasket niya na ginawa natin. Ayan. Tapos gumawa din ito. Dalawa. Ay, tatlo pala. So ipatong-patong na natin to para kumapal siya. Okay, so tara, simulan ko muna. Balikan natin pagkatapos, okay? Okay guys, so gawin natin, ikakabit natin. So ito na yung niya, yung pinaka-lock doon sa fuel flow kung saan nagmumula yung inlet ng kanyang fuel. So lalabas din dito, so kailangan ito. So isalpak muna natin to guys. Mabilisan lang tutorial to. Basic tsaka pointers. So pasok muna natin. Yun. So wala nang lock yan. Tagusan na yan. Okay, so tapos na tayo. Yan na. Kakabit na natin ang ginawa natin na ginawa natin gasket natin to. Yan, ito yung ginawa natin, papagit natin. So yan ayun, okay na. Okay. So ayan so magkakabit pala kayo ito, kailangan itong rubber na yan dapat itatapat nyo dito yan yung may butas na yan. Okay, para hindi kayo magkamali. Tsaka hindi naman magkakabaliktaran yan dahil malaki yung isa-isa, maliit. So setting isa dyan, tapos lalagyan mo siya ng lock nya. Ito yung lock nya. Ayan, wait lang.
kabila, ganun din. Tatapat mo lang din yung butas sa kabila. Ayun. Yung butas, nakikita niyo yung butas na yan. Yan, tapat mo doon. Okay, pinturi guys. So, ikakabit na natin itong kanyang mechanism. Yung gasket ginawa natin improvise. Pero okay na. Kakabit na natin mismo dito sa may niya, mechanism. So ayan na guys. Okay, so setting yung pagkatira natin. Ayan, so maglalagay na tayo ng mga bolt. Okay, so lagyan na tayo ng mga bolt guys. Hindi tayo magpapalit ng bolt, balik lang natin yung bolt nya. Ayan. Okay, tapos okay. Wait lang ha. Okay, so ayan na guys. Nakagawa na tayo ng makapal. So tatlong yan, patong. So pwede na to. Ito tinatawag na remedy. So ayan na. Sa mahalaga dyan is yung mga butas. Mahalaga yung butas is akma. Okay, fit. Okay, so ayan na guys, nakagawa na tayo ng temporary nating gasket, pero parang steady na natin yan dyan. So ngayon nagkakabit na natin to. Ayan. So ayan na guys, kabit na natin guys. Ayan. Okay, so ang gawin natin, ngayon lagyan natin ng mga bolt. Okay, okay guys, so lagyan natin ng mga bolt. Okay, ganyan lang sa kasimple. So kailangan titira kayo ito, medyo kung titira kayo ito kailangan medyo bihasa kayo. Kasi pag hindi, mahihirapan kayo dahil hindi nyo alam paano pagkakabalik-balik. So kailangan merong marunong na titira. Especially yung mga butas niya, importante talaga yun. Okay, so nabuo na natin guys, almost nasa 80% na tayo. So kakabit na natin ito. Ayan. Okay, tapos punta tayo dun sa may tatawag na electric choke. Yung electric choke guys, ito yung magbibigay ng close and open sa ating choke. Automatic na yan siya dahil electrical system. Ito. Yan o. So yun lang ikakabit natin yung electric choke natin. So malalaman nyo na sira yung electric choke nyo kung putol itong spring na to. Pag putol yan, ibig sabihin sira na yan. So hanggat hindi pa siya napuputol, ibig sabihin okay pa siya. Then kung wala talaga, gamit kayo ng tester para malaman nyo kung nag-function siya o hindi. Okay? So pagkabit yan, kailangan nakasabit siya dito. Wait. So ayan guys, so magkabit ka niya, kailangan nakasabit siya. Okay? So sa mga biyasa hindi na kailangan itinin pero sa atin
basic tsaka pointers tutorial. So kailangan makita yung talaga sa actual. Yan. Silipin na natin. Ayan o. Patong mo siya. Ayan. Patong ha. Okay. So yun na yun. Ganun na siya simple guys. So ilalak ko muna. So ayan na. Set up na natin. So ikakabit na natin guys. Okay. Medyo marami pang pyesa no. Sa labas na yan. So yun ang mga basic tsaka pointers guys. Okay. So okay, ayan na guys, natapos na natin. Okay, so yung holder okay na, hindi na ikabalik yan. So natapos na natin yung pagkakasimbol ng body. So ikakabit na lang yan. So at least nakuha nyo na yung basic tsaka pointers. So ayan na, pagkakayari. Tapos na guys. So sige, so ikakabit na natin. So yun lang mga basic tsaka pointers. So please subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat sa inyo sa mga followers, subscriber, and then sa mga unit owner, and then sa mga banggitan mekaniko, tsaka sa mga baguhang mekaniko, and then sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel na Cars King TV. So God bless sa inyong lahat guys. So maraming salamat. Bye bye and God bless. See you.